Yung asawa mo, tumambling utol. So makabilang bahay naman. At yung mga anak mo, iba na ang tinatawag na daddy. Hindi na ikaw. Paano mong babawiin yung asawa mo at mga anak mo? Nakakulong ka. Diba? Kung hindi ka nakulong, di sana sama-sama pa rin kayo. Matigas ang ulo mo. Hindi ka marunong makinig Ayan, andyan ka ngayon. Yun no, saan punta galing? Tara utol, makinig tayo sa mga kwento ng may patunay. Makinig ka para di ka maligaw. Yun no, isang magandang araw sa inyo mga utol. Maulan na hapon ulit mga utol. At kung mapapanood nyo naman sa gabi, itong video na to, babatiin ko na rin kayo in advance ng isang magandang gabi sa inyong lahat. Ayos, advance na advance. Oops, pasintabi. Pasintabi sa mga manonood. Bagamat alam naman natin lahat na nasisira ko ang araw nyo, lalo na ako yung makita nyo sa mga screen ng cellphone nyo. Nakakunot yung mga noon niya, nagsasalubungan ka mo magrarambulan. Nayayabangan at naaangasan kayo sa itsura ko. Ano ka ba? Joke lang. Kaya naman, ako'y humihingi agad ng paumanhin o pasensya sa lahat ng makakakita ng video na to na iritang-irita sa pagmumukhang to. Sorry. Kung di nyo talaga trip tong ganitong konteksto, o kung naiirita o naaangasan, nayayabangan kayo sa akin, lahat-lahat na ng masasama, sabihin nyo sa akin, okay lang yan. Kung naiirita na nga kayo, wag na kayong manood, scroll up nyo o scroll down nyo yung mga cellphone nyo para hindi nyo makita tong cute na to. Cute no? Mas mabuti na yun utol. Mas mabuti na yun sa ating dalawa. Scroll up, scroll down. Ano na naman ba ang gusto kong ikwento o isalaysay o ipahiwatig sa inyong mga manonood? Simple lamang ang pag-uusapan natin pero malalim. Patungkol ito sa totoo at tunay na nangyayari sa loob ng kulungan, bilangguan, oblo o bilibid. Kahit ano pang tawag dyan, ang malinaw dyan, yung sinasabi ko ay piitan. Aminin mo, aminin natin lahat, maging ako. Marami tayong hindi alam na pangyayari sa loob ng bilibid. Sitwasyon at kalagayan ng isang inmate. Pero ang ipinagtataka ko lang mga utol, napakaraming komento na nagmamagaling at akala mo talaga alam na alam nila yung nangyayari sa loob. Kahit na wala pa silang karanasan. Husay! Naulan na mga utol. Naabot ang ulan, Kibocho. Pero sa mga nagko-comment ng ganyan, kung talagang marami kayong nalalaman, di i-vlog mo. Hindi, joke lang. Kung marami kayong nalalaman, congrats! Pero sana, yung mga nalalaman nyo, hindi nyo lang napanood sa telebisyon o sa sinihan yan. Kung mapapansin nyo, napakadaming mga ipinapalabas sa sinihan, sa TV, na hindi naman talaga totoong nangyayari na sa loob ng kulungan, bilibid o oblo. Masyado nang nagiging karumal-dumal yung pagkatao ng isang inmate sa mga ipinapalabas sa mga telebisyon o sinihan na yan At maging sa SOCMED, di ba? Masyado nang nawawalan na sila ng karapatan, mga utol. Sa totoo lang na ibahin yung pananaw ng mga tao sa kanila kasi nga mas pinapasama ng mga napapanood natin. Real talk yan. Masyadong ina-highlight sa mga movie na yan, sa mga palabas na yan, yung pagiging barubad, balagbag, karumal-dumal, mapanakit, siga, matatapang, walang inuurungan, halangang kaluluwa. Yan yung ina-highlight nila sa isang inmate o ipinapalabas o ipinapanood nila sa mga taong tumatangkilik sa kanila. 'Di ba? Pero hindi naman lahat ng ipinapalabas ay totoo. Kawawa naman sila. Nakakulong na nga sila Talagang dinidiin nyo pa na sobrang sama na nila. Wag naman ganun mga utol. Yung iba doon, pinagbabayaran na nila yung kasalanan nila. At yung iba doon, wala talagang kasalanan. Paano naman sila? Hinusgahan nyo na. Ayon sa mga napapanood ng mga mata nyo. Pitingin ko yung eyeball mo Pero hindi ko naman talaga masisisi ang mga gumagawa ng mga palabas na yan. Strategy nila yan.
Marketing strategy nila yan para tangkilikin at subaybayan yung ginagawa nilang pelikula. Pero ako, hindi ako direktor, hindi ako aktor, hindi ako producer. Pero meron akong konting ipapaliwanag sa inyo patungkol sa totoong nangyayari sa loob. Mustahin naman natin yung mga, alam mo na, yung mga balagbag dyan sa laya. Mga walang habas na gumagawa ng masasama. Mga mahilig manakit ng kapwa. Mga mapang-abuso at mapanlinlang. Budol. Mga gumagawa ng karumal-dumal na krimen. At sa mga ginagawa ng libangan ang pang-aalgabyado sa tao. Bakit ko ba sinasabi ang masasamang gawain na yan? Dahil yan ang posible at susi upang makarating ka sa bahay ni Kuya. Inmate, pumasok ka sa Bertolina. Away ko! Paalala lang utol, bago mo gawin yung mga bagay na yan, meron lang akong ipaparamdam sa'yo. Makinig ka, ipaparamdam ko sa'yo, sagad, hanggang buto. Sa laya, napakadami mong kaibigan, kasama mo sa kalokohan at kasiyahan. Maging sa masama at sa mabuti. Tama o tama? Kasama mo yan sa mga biyahe-biyahe out of town. Sana all, sarap. Sa pang-aabuso at sa kalokohan, masayang-masaya yung ginagawa yan kasama yung mga true friends. Alright. Halos di na kayo mapaghiwalay niyang mga kaibigan mo eh. Travel dito, travel doon, gala dito, gala doon. Eh talagang mapapasana all talaga lahat na makakakita sa inyo. Di ba? Sa laya, meron kang pamilya na kaagapay mo sa buhay. Sarap. Kahit di mo na nga pinapansin yung mga magulang mo o kung asawa mo, basta yung pamilya mo, dahil nakatuong ka doon sa mga kaibigan mo, na mga gunggong, ha? Pero nandyan pa rin sila sa likod mo. Nakasuporta at nakaagapay. Ganyan yung mga literal na pamumuhay ng mga tao sa laya, especially ang mga kabataan na yan, ha? Ganyan. Ang sarap, di ba? Pero paano pag nasok pa ka na sa bahay ni Kuya? Paano na yung mga kaibigan mo? Kuno. Real talk? Wala ka ng kaibigan utol. Maniwala ka sa akin, ni anino, hindi mo makikitang dadalaw yan sa'yo. Magkasama lang kayo yan sa sarap, sa ginhawa, sa kalokohan. Pero sa bulilyasuhan, sa kagipitan, solo flight ka dyan utol. Mag-isa ka dyan. Ikaw lang ang bubuno niyan. At yung mga out of town travel mo, wala nang ganun utol. 4 na pader na lang ang mistulang saksi sa mga pangyayari sa buhay mo. Hindi ka rin pwedeng magpagala-gala at palakad-lakad doon. Bawal yun utol. Ganon kasikip ang magiging pamumuhay mo. Pag kukulit-kulit ka, makinig ka, kulit ka, yung kalayaan na meron ka dati, mistulang pangarap na lamang yun ngayon sa'yo. Ikaw namili ng buhay mo. Ganyan yung ginusto mo eh. Pagtiisan mo. Pagdusahan mo. Yung pamilya mo, yung nanay at tatay mo, na hindi mo pinagpapapansin nung panahong nasa laya ka. Sila ang unang-una mong mamimiss at maiisip at lapitan para hingan ng tulong. Galing no? Garuin mo, hindi mo nga sila pinagpapapansin nun sa laya, pero nung nagka-problema ka na, nabulilyaso ka eh. Takbuhan, nanay, tatay. Usay! At kung meron ka namang asawa at anak, tanda mo utol, hindi lang ikaw ang magdurusa. Pati sila, pati ang asawa at anak mo. Double kill, di ba? Sakit nun, wala kang magawa. Nagdudusa sila. Paano na sila? Sino na ang bubuhay sa kanila? Eh nakakulong ka. Eh di nga. Kasi, yung mga pag-uugali mo, ayaw mo ko intindihin eh. Ano, mag-iiyak ka na lang. Sasabihin mo, namimiss ko na yung asawa at anak ko. Samantalang nung nasa laya ka, binabaliwala mo lang sila. Andun ka sa tropa mo. Bomba pa. Paumpisa pa lang yun, utol. Umpisa pa lang tayo. Yang kaibigan, kalayaan, pamilya. Yan ang unang-unang mawawala sa'yo pagpasok mo sa Ogdo. Ano, masakit na ba? Wala pa yan. Doon tayo sa mas masakit. Malakas ang loob mo kasi dinadalaw ka ng magulang mo, ng asawa mo o ng anak mo.
O, sabihin natin ganun. Literal. Nangyayari. Dinadalaw ka. Ayos. Pero utol, ipinapaalam ko lang sa'yo. Minsan, sa una lang yan. Napapagod din yan. Naiinip din yan. Bibitaw din yan. At ang masakit, kakalimutan ka na nila. Dumadalaw naman. 2 beses isang buwan. Sa susunod, 1 beses isang buwan. Sa susunod, 1 beses sa isang taon. Hanggang unti-unting mawala na ang dalaw mo, utol. Real talk yan. Literal yan. Lalo na't malaman nila ang maging sentensya sa'yo. At alam nila na tatagal ka ng mahabang panahon. Goodbye, Philippines. Aray. Minsan masakit. Si nanay o si tatay sumakabilang buhay habang nakakulong ka. Sakit nung pare. Sakit nung sa pakiramdam. Totoo. At ito pa yung mabigat. Kung minsan, napapalitaan mo yung asawa mo, tumambling utod. Sumakabilang bahay naman. At yung mga anak mo, iba na ang tinatawag na daddy. Hindi na ikaw. Wala kang magagawa, utol, kundi magsisi, umiyak sa isang tabi. Paano mong babawiin yung asawa mo at mga anak mo? Nakakulong ka. Diba? Kung hindi ka nakulong, di sana, sama-sama pa rin kayo, matigas ang ulo mo. Hindi ka marunong makinig. Ayan, andyan ka ngayon sa Big Brother House. Ano, masakit na ba yun? Hindi pa. Punta naman tayo sa pamumuhay mo sa loob ng oblo. Ali, kukurutin pa kita ng konti. Ikaw yung pag-uugali mo sa laya kapag nautusan ka, nagdadabog ka pa. Diba? Kapag ikaw yung nabunot na mautusan, ay nakasimangot ka. Literal. Ang sasagot mo lagi dyan, wait lang. Yung wait na yun, tatagal pa ng mga ilang oras. Pero masama ang loob mo kapag nautusan ka. Patungan kita dyan. Paano kaya kung gawin mo yan sa loob? Kapag inutusan ka, magdadabog ka, hindi ka susunod. Matik utol. Utol. Lahat ng mga paglabag doon may kaparusahan. Talagang dadapa at dadapa ka. At susunod ka kapag natikman mo na yung ipinagbabawal nilang teknik. Yung takal. Okay. Sa bawat paglabag mo sa utos-utol, may paparating sa'yo. Paparating sa'yo na parusa. Dapa, maarte ka sa higaan? Ayaw mo may katabi kasi ayaw mo madikitan ng pawis? Oo, sa laya, obra yun. Pero paano pag sa oblo? Kahit nagkitan pa ang mga pawis ng mga katabi mo doon, hindi ka pwedeng magreklamo, utol. Hindi. Kahit maghali ka na yung mga batok nyo doon, yung mga labi nyo, magdikita na sa mga batok, ay, talagang ganun, literal na nangyayari yun. Sarap! Medyo maalat-alat. Sa sahig ka matutulog, utol. Swerte ka na kung may karton ka. Paano kung wala? Literal, matik. Rekta-rekta ka sa sahig. At kung minsan sa ilalim ng tarima, sa ilalim ng higaan ng mga nanunungkulan, at kung medyo inalat-alat ka naman, doon ka sa loob ng buyon. Yung buyon, yung palikuran o yung CR. Yung mga kasama mo doon, mayat-maya gumagamit ng palikuran o yung tinatawag na buyon. Mayat-maya ka gigisingin. Sa tingin mo, mapapanatag ang tulog mo doon? Magkakaroon ka ba ng sweet dreams doon? Malamang, sa una, hindi mo kayang tanggapin yun. Talagang kakapal yung eyebag mo sa puyat. Pero masasanay ka rin, utol. Masasanay ka rin. Pero kung ako sa'yo, wag na. Hanggat nandiyan ka sa laya. Diyan ka na lang. Wag ka na. Palit. Wag ka na. Palit ka eh. Sa loob, kapag binigyan ka ng toka, kailangan gampanan mo ng maayos. Maayos. Kapag binatuhan ka ng basahan doon, anong gagawin mo? Pamumunas mo sa mukha mo. Hindi ganun doon. Alam mo na sana yon. Alam mo na dapat yon. Mati, lampasuhin mo ang sahig. Walang matitirang basa. Dahil kapag nadulas ang nanunungkulan dyan, madudulas din yung pantakal sa puwet mo. Wala ka sa bahay nyo para gampanan ng nanay at tatay mo yung mga gawaing bahay. Sa loob, ikaw mismo ang pakikilusin diyan. Kung ayaw mo, pwede naman. Pwede ka rin naman dumapa. Usapang cravings. Yan, mahilig ka niya maghanap sa Facebook no? Lalo na pag yung madaling araw, nakakita ka ng mga kumakain tas may tunog. Yan,
cravings. Mapili ka sa pagkain, pihikang kang leche ka. Mag-iinarte ka kapag hindi mo nagustuhan luto ni nanay, lalo na pag gulay ito. Kasi maangot ang mukha niyan, bangot, gulay. Ganyang kaarte yung sikmura mo, utol. Talagang parang hindi tatanggapin yung luto ng nanay mo. Malinis naman, masarap naman, hindi ka tanggap-tanggap sa'yo. Pero utol, sa oblo, hindi pwede inarte doon. Kung ano hinihain sa'yo o ibinigay ng ranchero o pagkain ng bawat isang inmate, kainin mo. Pwede namang hindi mo kainin. Maarte ka eh. Hindi magkakasakit ka. Magugutom ka. Lalo na kung wala kang dalaw. Swerte kung may dalaw ka. Pero ika nga, sinabi ko nga kanina, hanggang una lang yan dalaw. Kapag hindi ka na dinalaw, tapos hindi ka kakain, ay patay. Maaari kang magkasakit, manghina, at tuluyang ka na lang maging kwento. No choice ka. Kakainin mo na. Kung anong lasa, ay basta ipikit mo na lang mata mo. Sabay lunok. At least mabusog ka. Talaga naman, wala talaga lasa. Aray ko talaga yung lasa. Sabi nga ng ibang nakapanayam ko, habang kinakain mo daw yun, talagang tumutulo daw yung luha mo eh. Kaya umaalat daw yung kanin. Bagay, totoo naman. Ba't ba ako kumakain ng ganito? Hindi sana ako kumakain ng ganito. Yun tinatawag na sising alipin. Ay, craving satisfied. Utol, mararamdaman mo sa loob na yung pinakaayaw mong luto ng nanay at tatay mo ay siyang magiging pinakapaborito mong pagkain at hahanap-hanapin. Cravings ako Gutom ako, labang food trip yan. Kaso, hanggang mismo na lang sila. Wala naman si nanay at tatay doon. Kaya, kain ka rancho. Aray! Hindi pa tayo natatapos dyan mga utol. Meron pang isang pinakamabigat at mapanganib na kalaban sa loob ng kulungan. Yung tinatawag na matinding kalungkutan o buryo. Kahit sino dinadapuan nun utol. Kahit nga yung mga matatagal na sa loob kapag dumapo yung buryo na yan, talagang tatagaktakan luha sa mata niyan. Totoo yan. Dahil kung mahina-hina ka utol talagang ikaw na rin mismo tatapos ng buhay mo para matapos na yung paghihirap mo sa pangungulungan. Isang hirap na lang. Ibitin mo na lang utol. Ubra na yon. Kaya, once upon a time na lang talaga yung buhay mo. Hindi mo naman kailangan na mapunta pa ng kulungan para lang patunayan tong sinasabi ko. Ito'y sinasabi ko at sinasalaysay ko upang maramdaman mo kung gaano kahirap ang mangulungan. Huwag ka na pumunta doon. Makinig ka na lang sa akin. Hindi kita ililigaw. Mahirap mangulungan utol. Yung buhay na dating meron ka, yun ay magsisilbing pangarap na lang sa'yo kapag nandun ka na sa loob. Hindi kita tinatakot utol. Ako'y nagpapaalala lang. Ipinaparamdam ko lang sa'yo na baka sakaling ma-realize mo na wag nang gumawa ng masama para hindi mo nasapitin yung mga ikinuwento at isinalaysay ko. Basic pa lang yung sinasabi ko utol. Hindi ko pa kinikwento doon kung paano ang buhay sa tawid dagat. Kung iisipin mo, tanging makakapal na pader lamang ang pagitan ng laya at oblo. Pero kahit ganun lamang ang pagitan nun, kapag nasa loob ka na, ay napakahirap ng abutin ng laya. Ang tanging passport mo lang doon ay yung release paper. Pero ubod ng tagal ang proseso bago mo makuha to. At kung makakakuha ka talaga nito. Talo inip ka utol sa oblo. Kaya hanggat nandiyan ka sa laya, andyan na ang pagkakataon lahat para ayusin at paganday ng buhay mo. Sana wag mo nang piliin magpakamasama o magpakabalagbag dyan sa laya. Mas piliin mo na lang maging mabuting tao sa lahat. Sa pamilya, sa kaibigan, at sa bawat taong makakausap mo. Maging mabuting tao ka lang at hindi ka mapapahamak at hindi ka makakapasok sa bahay ni Kuya. Yan lang utol, kasi mas mahirap mabuhay ng mag-isa. Walang pamilya, walang kalayaan, wala lahat. Muli, ito po si Bosyo, nung nagpapaalala. Peace out!